Hello po, good evening po sa lahat. Okay, mag-start na tayo. Yung iba ay hindi makapunta or makasali ngayon, pero yung iba din ay malilate lang. Good job po Sir Raymar and Ma'am May sa pagpasok ng maaga. Wow, paksu-paksu. 안녕하세요. Hanfield 안녕하세요. student. Yeah, 안녕하세요. Bakit mahangin talaga dyan, no? Sorry. Nasa electric fan kasi ako, ma'am. Ang init, Mainit. no? Oo. Oo. Sige. Kaya ngayon. Okay, so start na tayo. Welcome sa Korean online class natin and day 5 na tayo. So since marunong na tayo magbasa, dito ngayon is magsa-start na tayo sa lesson sa ating EPS Book 1. So by the way po, kapag nakapag-down payment na po kayo ng 1K, di ba po 1K po, is isasend ko. Meron akong maraming isasend na mga materials aside from EPS Book 1, meron pang ibang mga materials na pwede niyong pag-aralan sa pagpasa ng exam. Okay, so paalala ko lang din yan sa inyo po. So, yung iba, wala pa naman po, hindi pa naman po nakapag-down. Nag-check din kami po ng attendance kung sino lang. May ano ko muna si Sir Eduardo. Okay. So, mag-start na muna tayo sa chapter. Ito po ay chapter 6. Continuation po ng chapter 6. Yan. So, practice reading the dialogue tayo. Okay. Sinong gustong magbasa dyan? Sir Raymar, dialogue na po. Sentence na po yung babasahin natin. Alam ko namang kaya nyo eh. Hindi ko pa kaya, ma'am. Kaya mo na. Remark. Kasi ikaw yung Ano? magbabasa sa una, ito. Tapos si Ma'am May ang magbabasa sa pangalawa. Oh, 'di Tingnan ba? nyo naman, taas. Hindi yan mataas. Okay, try tayo first. Ito po. By syllable lang talaga. Sige, sir, kaya mo yan. Go, go, go. Nimja, ma'am lalaki. Ma'am. Yes. Sige po. Anlo. Anlo. Okay. Pag po may yung vowel po, ito, kapag merong dalawang guhit, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng Y. So, sa Ay, vowel oh. na O, ito po ay O. Kung dadagdagan Ito, ma'am. natin ng isang guhit, ano na siya? Y. Y or Yo? Ayo, ma'am. Okay, again po, ito po is, anong vowel yan? O. O. Pag ganito po, Yo. Yo. Tama po. Okay. Start tayo. Ano yan, Sir Raymar? Ito po. N po, ma'am. Ito po, ito po. First syllable. An. Next. Anyo, ma'am. Okay, and then, Anha. O anyo, ha. tapos, Anyo, ha. Syo. O. tapos, Yo, ma'am. yo. Okay, kung babasahin mo yan, Kalimutan. Ang taas na, ma'am. hindi. Nabasa mo na by syllable, di ba po? Nabasa mo na ng by syllable, kaya idudugtong mo lang yon. By syllable yung binasa mo kanina. Ito is, N, ma'am. tapos, Anyo. and then, Anho. An. Anyo ho, ma'am. okay, ulit tayo, sir ha, ulit tayo.
Okay, ano nga to? An, ma'am. An. Next. Tama po. Next. New. Okay, may NG. Anyong. Yung. Okay, next. Yung. Anong consonant ito, sir? Yan po. Uh, H, ma'am. H, tama. Tapos dinugtungan sa vowel na A. So, Ha. Ha. Yung ha. tapos, So. se. E po yan. Pag ganitong vowel Se. is E. Eh. Okay, tapos? An, se. You. Okay, so basahin mo na. An, yung ha. Siyo. Yon, tama. O, di ba? So, ibig sabihin po na kung magbasa tayo ng Korean characters or language by syllables. Tapos dugtong-dugtong lang po. Yon, anyong haseyo. An, Ito yung po. ha. Siyo. So. Okay, J po yan, hindi po yan S. Ito po yung S. Iba po Ay. ito. Okay. Ho. Ano Ho, ma'am. to? Ho. Jo. Di ba po? Jo. Zo. Zo, ma'am. Yes, Jo. J. Next, ito po. Nen, ma'am. Nun. Di ba ay yan, ma'am? Hindi po yan I. Uh. Po yan. Nakangiti na hindi dikit yung upper and lower teeth mo. So, uh. Anong tawag na, ma'am? Nen? Nun. Yes po. Nan. Nan. Yan. Kaya kung babasahin mo yung dalawa, Zunan. Jonen or Chonen. Zunan. Cho. Chonen. Hindi siya, Zunan. hindi po siya CH, DZ. Parang ganon. Okay. Jonen. Okay, ito po. Zunan. Zunan. Ano po, ma'am? Ay. Hindi po yan I. Bigkas po. Winzy, ma'am. Ha? E po, E, hindi I. E. Ito, ma'am. Okay. Next. Mem. Okay, Min. Tapos? Minsu. Yun. And? Minsu. Minsu. Egg, ma'am. And? Di, basahin mo na by syllable, sir. Idugtong Min. mo na. Ni. Nida. Nida, Okay. ma'am. Okay, so basahin mo na lahat, sir. Ang tagal, ma'am. Yun, baka hindi ka nag-practice pag wala tayong class, sir. Kailangan Hirap, ma'am. mag-practice talaga. Hindi yan mahirap kung may practice tayo, di ba? So, ano lang, Zo. dugtong mo lahat. Okay, sige. Zonin. Zonin. Saan ba yun? Hmm? Inin. Ako sa ma'am? Sige, Inin. sige. Inin. Inin so. Inin so. Nida. Inso Ito po. nida. Ito po.
So, nib, ma'am. Ib, Ito, sir, is if, di ba ib. po? Oh, Si, inso, nida. okay. So, babasahin natin yan ngayon na imnida. Hindi po Awim, ipnida. Imnida. Letter awim M na nida. po yan. Bakit po, ma'am? Sa role, ma'am, no? Yes, sa Hindi ko pronunciation pa rule. kabisado yung role, ma'am. Okay lang, sir. Okay lang talaga. Kapag po ito po na consonant ay followed po siya ni neon. So, magiging M po ito. Okay? M, Yan. So, nida. kung sasabihin natin Anyo, ron, Sir Raymar, anyong na si, anyong has siyo, okay? junin so, Chonen, nida. chonen, So, iminsu, imnida. junin so, nida. Okay, again po. Anyong haseyo, Anyong has siyo, chonen, junin iminsu, imin so, imnida. nida. Yun. Okay, ganyan Nida. po yung pagbasa po. Sir Raymar, ano lang, yung Raymar, yung ano ko lang, yung ma-advise ko sa'yo, pag vacant time mo, pwede kang Ano po? magbasa-basa po sa mga sinesend ko sa group chat. Mm-mm. Yung ano din, yung assignment. Sige po, ma'am. Assignment niyo po. Saan na? Wala Nakuha may ko, ma'am. assignment sa iba, ma'am. Oo, wala. Hindi dinapos Wala ni eh. Ma'am May yung assignment din niya. Nag-ano, Okay, pwede pa sige yung po. i-send. Oh, pwede naman po. Sige, ikaw na po, Ma'am May, ang magbasa. Mm, 안녕하세요. Hmm? 주는 도안입니다. Yun. Okay, ito. 주는 베트남, 남 ba yun? Yes. Nam. Ay, na. 주는 베트남. Tama yun, ma'am. To. Yung E. Saram. Ay, sa, 사람입니다. Yun. Okay. Tama po. Good job po, Sir Raymar and Ma'am May sa pagbasa. Okay, so, kung sasabihin natin or ako yung magbasa dito, tingnan nyo po ha. Gusto ko lang na tingnan nyo po. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Okay. Sabi niya, hello, hello. Ako po si Lee Min-soo. Okay, ako ho si Lee Min-soo. Sabi ni Tuan, 안녕하세요. 저는 tuwan입니다. 저는 베트남 사람입니다. Okay. So, ibig sabihin daw, sabi ni Tuan siya ay si, o sabi niya, hello din. Ako din po si Tuan at ako po ay isang Vietnamese. So, kung ibig sabihin po, Vietnam at Vietnam Saram, ibig sabihin po, Vietnamese. Mga tao na nakatira sa Vietnam. Yan po yung dialogue. So, everyday po kasi tayong magbasa talaga. Vocabulary, dialogue, ipapabasa ko yan sa inyo. Next. Okay, dito na tayo sa conjugation po, guys. Wait lang po ha, bakit conjugation agad? um, Tingnan ko muna kung may vocabs. Walang vocabs dito. Sige po.
Para malaman natin kung ano bang, bakit siya nagiging day 4 ata yun. Book 1 na Ayun. yun, ma'am. Oo, bukuha na tayo. Ito yun. Ito Ah, pala. Okay, so magbasa tayo dito ngayon. So ito po yung vocabs for Nara or country. So ang Korean po ng country is Nara. Nara. Okay. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po yung pagbabasa ko. So sa Republic of Korea, ito po ay ano po? Okay. Hanguk. Hanguk. Or babasahin na natin yan na may pronunciation rule na Hanguk. Hanguk. Ang Hanguk po ay isang country ng Korea. Korea country. Pag naman po Republic of the Philippines, Philippine. 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 Ito po, Nepal. Nepal. Ito, Tong, Ti, Mo, R. Tong Timor. Ibig pong sabihin is Timor. Or country po ng East Timor. Next, Mongolia. Mongol. Mongolia is Mongol. Next po, Myanmar. Mi, Yan, Ma. Myanmar. Kahit po nakamute kayo po, follow lang po sa mga binabasa ko po ha, para masanay yung bibig nyo sa pagbasa po ng Korean words. Okay, next, Bangladesh. Ito po ay by syllables yung pagbasa natin. Bang, gul, girl, la, te, shi. Bangladeshi. She po, hindi siya S, hindi lang siya C. Kasi, attach siya ng E. Okay, next po tayo. Dito tayo, guys. Naririnig niyo ba po yung mga aso? Ewan ko na lang. Rinig po ba yung mga aso, guys? Ewan ko bakit ba yung mga aso dito tawol ng tawol. Okay, Vietnam. Ito po ay, sorry. Pe, t, nam. Be, t, nam. Vietnam. Vietnam. Yan. So again, Korea, Hanguk. Philippines, Philippine. Nepal, Nepal. East Timor, Tong Timor. Mongolia, Mongol. Myanmar, Myanmar. Bangladesh, Bangladeshi. Vietnam, Vietnam. Yan po yung Nara or country. Kapag sinasabing Nara, ibig sabihin po country. Okay, another country po. Okay, Sir Raymar. Okay, magbasa tayo Ma'am. ngayon. Okay, basahin niyo po si Sri Lanka. Si Siri 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 Rang Rang Sri Rangkam. Yon, tama po. Good job. Okay, next po, Uzbekistan, Sir Raymar.
O, O, si, si. Oh, O, tapos yan po ay J. O, si, Di po yan ano? S. O, si, as, O, O, Z. Ano naman, ma'am? J po yan. So, O, J, U, J, O, Z, O, Z, ki, ki, ito po, sir, ito po, si, nakalimutan niyo po ba ito? Nabasa ano ba niyo to? to? Si, si, Be po si, yan. ki, tan. Uj, uj, O, si, be. tan, ma'am. Yan. Okay, ito po, sir. Ma'am, Ito po, sir. Paano po yan bigkasin, B, sir? ma'am. Ha? B, Yon. Okay, ulit B, nga, ma'am. ulit nga, sir. Basahin mo ulit. Sorry. Uzi, Oj, Uzi, B, ano ba? oj, Uzo, Uzi, Uzo, Uzo, B, Biki, si, tama ba, ma'am? yan. Tama po. Uzbekistan. Okay, very good. Uzbekistan. Ma'am May, ikaw po sa China at Cambodia. Jungkook, ma'am. Jungkook. Yon. Chongguk, China. Cambodia. Ah, Cambodia. Cambo, Cambodia. Okay, tama. Cambodia. Ah, lain ka lang ang Okay. Paano yan? Ano namang pronounce ng Parang naano na siya. Parang pag last kasi is E. Tapos empty consonant, parang iya. Ganon na siya. Cambodia mo ng Oo. ganyan. Parang Ah, same pa rin po, pero sa accent na po ah, mag-iiba. Mm-mm. Sige. Okay, good job, ma'am. Next po, Sir Raymar. Kyrgyzstan. Para sa'yo, mahirap pa. Kis, ano? Kili, Kili, R po, R. Kili, Curry. oh, ano ba yan, ma'am? Yes po. Oh, Kiri, Ki, si, tan. Kiri, si, tan, ma'am. Okay. Ki, re, kire, gi, Kiri, tapos, si, os, tapos, dalawa. si, 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 tan, ma'am. Yon. So, paano siya basahin ulit? Kiri, si, tan. Kulangan po yun dito. Nawala, nawala. Ano, ma'am? Ah, okay, Ki, again. si, tan. Ito po, di mo nabasa, sir. Tama ba, ma'am? Ki, ki, Gi. ki po, ma'am. Gi po yan, gi. Letter G, ga. Kiri, asan na? Ito. Ga? Tapos na tayo sa kire. Tapos ito Di ba? po. Ay, oo na. Ga? Oo. Kira, gi, ma'am. Gi, Yon. si, tan. Yon, tama po. So, practice lang po sa mga vowels, Gi, Sir si, Raymar. tan. Pag ganito po talagang vowel, po yan. Yung vowel na yan. Opo, ma'am. Hindi siya E. E. Still, So, magiging kire. Kire, il, gisusutan. il.
Kirigisusutan. Hindi siya kirigisisitan. Kirisi. Ki- Okay, good job, sir. Next, Kiri. Thailand, sir. Kiri. Thailand Ti. po, sir. Tiga. Tigo. Tigo. Tigog, ma'am. Tigog. Tigog, ma'am. Okay, kapag si Giyok ay nasa final position, letter G or letter K? Ay, una. Letter, paano, ma'am? K. Letter K. So, paano mo na yan basahin po? Tigok. Yon, Teguk. Ang Thailand po is Teguk. Para maalala na Teguk na tayo. Sa Bisaya pa, Tiguk na. Hirap. Di ba? Or sa atin. So, Teguk is Tigok. Thailand. Thailand. Yan. Good job po, Sir Raymar. Next po, Ma'am May. Pakistan at Indonesia po. Pa Pakistan. Pakistan. Yan. Tama po. Next, Indonesia, Ma'am May. Indonesia. Okay. Indonesia. Pag si letter S tinugtungan ng I, yan po ay SH. Kaya Check. magiging she. Check. So, Indo, Chat. Indonesia. she. Si. Indonesia, Si. Tapos may ma'am. ang. Indonesia. Ayun, Ay. tama. Indonesia. Tama pa rin po yan. Okay. Okay, Charisoyo. Ay, paalala lang po ulit, kapag po hindi tinawag or hindi po pababasahin, mag-mute lang po ha. Kasi naka-record tayo. Ibig sabihin po, may mga, or kayo, gusto nyong i-review ulit, at least hindi po nag-overlap yung boses natin. Okay. Ito na tayo next. Dito na tayo sa vocabs po ng occupations. So, dito po, magsa-start na tayong mag-memorize at magbasa po ng mga vocabs. So, ito pong Nara, yung nakikita nyo na binasa natin ngayon, ay kailangan nyo na pong i-memorize po ito. Okay? At para po sa mga future po na purposes natin. Kapag naman po si occupation, babasahin na natin ngayon. So, individual pa rin, kayo pa rin po yung magbabasa, hindi po ako. Okay po? So, kayo pa rin po yung magbabasa para mahasa pa talaga yung paano siya babasahin. And take note po, pag matapos po natin yung class natin, pwede kayong manood sa recorded sessions natin. And at the same time, magbasa din po kayo. Okay, okay po. Double effort na po yan. Para din naman po sa sarili natin. So, kailangan lang i-practice, i-memorize na. Kahit nasa work, ganon. Kung tatanungin niyo po ako ng mga tips kung paano mag-memorize, wala talaga. Memorize lang talaga. Ang sa akin kasi, pinagawa ko talaga is sulat. Sinusulat ko yung sinusulat ko yung words o yung vocabs. Tapos, sinasabi ko sa bibig ko. Hanggang sa maalala. Kasi mahina din ako sa memorization. So, hanap ako ng paraan kung paano ko ma-memorize lahat. Kasi hindi lang ito. Hanggang chapter 30 po yung book 1. Kung maaari matapos natin yon, at least na lahat po ng vocabs. Kasi sa isang chapter, dalawa po yung category ng vocabs. So, dito sa chapter 6 na ito, dalawang category, si Nara at saka si occupation, si Chigop. And aside po sa vocabs, may grammar pa po. Magko-conjugate na din po tayo.
So, parang idudugtong na natin. Maiiba na yung spelling, dudugtong na natin. So, grammar po. Aalamin din po natin yan. So, habang maaga, so yan po talaga yung sinasabi ko na kung may mga vacant time kayo, focus muna. Focus muna sa basic talaga. Okay po? So, dito tayo sa Chigo or occupations. So, kung sasabihin natin occupations, mga trabaho. Di ba po? So, Chigo. Mauna tayo ni Sir Diner. Sir Diner, basahin mo po si student. Unang unang linya. Student hanggang homemaker po, Sir Diner. Isma, haksing. Tama? Yes po. Sabihin mo po yung yung English din po. Haksing student, sonsing name, teacher, ah, Risa, Risawon Mhm. business person, Okay. then, Subo. Hindi po yan S. J po yan. Sorry po, Jobo, ah, Yan. Jobo, homemaker. Homemaker. Okay, Charisoyo. Thank you po, Sir Diner. Next po, Ma'am May. Si police officer hanggang sa clerk po. Ah, Kyung Kyung Chol Guan. Okay. Ulit nga po, Kyung ma'am. Mahina yung boses mo, ma'am. Kyung Chol Guan. Yan. Police officer. Yes. Subo Guan. Firefighter. Okay. Gumo Gong. Chuan. Ay, Gong Mu Chuan. Public officer. Okay. Gong Muwon. Gong Mu Won. Tapos, Jum Jumo Jumwon. Jumwon. Clerk. Yes po. Jumwon. Clerk. Jumwon. Yan. Okay. Jumwon is clerk. Very good po. Thank you po, Ma'am May. Next po, Sir Raymar. So, dito tayo sa doctor hanggang sa driver po, Sir Raymar. Tagal lang tayo nito, ma'am. Hindi, kaya mo nga. Bigyan mo ng yung sarili mo. Bigyan mo ng chance na Doktor. maging mahusay yung sarili mo. Ikaw natatakot ka kaagad eh. Wala pa nga. Okay, sige. Si Dr. Sir Raymar. Ito, ma'am. Ito po ay Uy. Kasi si U at saka si I. E. Uy. Tapos, Visa. yun, Wicha. tama. Awisa. Wicha, ma'am. Wisa. Wisa, letter S po yan. Awisa. Okay, doctor. Next po, Awisa. nurse. Kan. Kan. Kanho. Kanhusa. Yun, tama po, tama. Okay, Kanhusa, next. ma'am. Cook. Yu. Yula. Yula. Yuri. Ayu. Yu- Yulisa. Yulisa, ma'am. R po, R. Hindi po yan L. Yuri. Middle. Ano po? Middle. Sakto. Tama. Yes, nasa Yurisa. middle. Yun, okay. Driver. Yurisa. Yurisa, ma'am. Cook. Yan. Hindi nawala si Sir Raymar, no?
So makikinig ka na ngayon, Ma'am May, no? Sige, sige po. Ayun, bumalik. Very good kasi bumalik. Hello. Yes po, naririnig ka namin. Sige po yung driver, sir. Aw, on, unson, zisa. Unson, Hindi po yan ano, zisa. hindi po yan S, sir. Ito, hindi po yan S. J po yan. Z, onzo, Ano po? Z, J. Nasa middle na po. J. unjin, 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 kisa. Yun. Unjin, kisa, ma'am. Okay, or unjong gisa. Kasi si Tama ba, N, ma'am? ano po? Unjin, Yon, unjong gisa. Kasi po, unjin, kisa. ito po si N ay sinundan ni letter G. Kaya yung basa ng letter N ngayon is O. Mahina yung pen ko. O kaya nagiging unjong gisa. Unjin, gisa. Ay, oo nga. Ano? Yan. Okay, G. good job, sir. Tama po. Very good. Next po, Sir Diner. Kasi po hindi na makakapag ano si Ma'am. Okay po, sige magugas ka lang ng pinggan, Ma'am. Okay, sige, Sir Diner. Technician hanggang fisher person or mangingisda. Hello? Yes po. Gi Gisol, Gi Gisolja, technician. Mokso, carpenter. Nongbo, tama? Nongbo, farmer. Yes. Abo, fisherman. Obu. Ay, sorry. Obo, fisherman. Abo nun. Yun. Sarisoyo, Diner C. Good job po sa lahat ng mga nagbasa. Meron pa tayo yata dito. Gusto nyo pa. Okay, naalala nyo mga Korean numbers po? Naalala nyo, no? So, please po, basa lang po kayo dito. Okay po? So, dito na tayo sa next natin na slides. Day 5, day 4. Okay, ito pala, tama, ito yan. Naging day 5 na. Kasi sa iba, sa sa batch na 9 to 11, kasi kayo batch po kayo ng 6:30 to 8:30, di ba po? So may batch po kasi na 9 to 11 na ano na po, nagsa-start na po kami na nasa chapter 15 na po kami. Okay, so yung mga batch po na 9 to 11 po is chapter 15 na sila mamaya. Kaya day 5 po kasi ito na nangyari. Pero tayo day 4 pa lang ngayon, day 5 na kasi ilan lang naman kayo. Dun sa 9 to 9 p.m. is mga 7 po sila. Kaya minsan pag pababasahin ko lahat, nauubusan ng oras. So dito na tayo sa next natin na topic. Nabasa niyo na kanina yung practice reading na dialogue. Okay.
And dito tayo sa conjugation. So, ngayon po ay magko-conjugate na tayo. So, prepare po your paper and pen po ha. Pwede naman. So, and tomorrow din, your paper and pen din po. Ngayon, pwedeng magsabi lang. Sabihin mo na lang muna. So, ano ba yung conjugation? So, conjugation means the change in a verb or adjective form to adjust the tense, mood, voice, or person. So hindi lang naman yung Korean language na nagko-conjugate, kahit naman po sa Tagalog or sa English, kino-conjugate din po natin yung isang salita according po kung paano tayo mag-a-adjust kung ano yung tense natin, yung mood, yung voice, or person. Pero po sa Korean, importante talaga yung conjugation, especially kung sa grammar na po. So conjugation does not only apply for present tense, but for other grammar forms. So kasi po, sa karamihan na nag-aaral ng Korean, pag sinasabi pong conjugation, ang inaalala lang nila, i-conjugate ang verb into present tense, past tense, or future tense. Hindi po. Ang conjugation po kahit anong grammar. Yung mga idudugtong natin sa verb, idudugtong natin sa noun, yan po ang kailangan para maiba po yung kung ano po yung gusto mong ipaintindi sa listener, sa kausap mo. So in Korean, conjugation applies to all verbs and adjectives with the grammar you apply to it. So magkakaroon talaga ng correct grammar kung alam niyo po kung paano siya i-conjugate. Kaya starting today hanggang the next po until June 6 tayo po, 'di ba? Hanggang June 6 tayo mas matatapos. So, wala tayong lahat po ay sa aralin natin. Lahat din po is i-conjugate natin yung mga grammar, aaralin din po. Okay. Wala din naman din tayong Saturday and Sunday. So, Monday to Friday lang po talaga. So, pag vacant kayo sa Saturday, please po yung mga assignments na hindi nyo nasagot, kahit hindi nyo yung mga nakaraan na mga assignments, kahit hindi nyo ipasa sa akin or kung gusto nyo ipacheck sa akin, i-PM nyo lang po sa akin kung tama ba yung mga sinagutan nyo. But mas okay din po na after ng class natin, sinagutan mo yung assignment, at least po naka-intact pa po sa isip nyo kung tama ba yung sinagot nyo o hindi. Kasi kung lilipas na yung mga assignment na hindi nyo sinagutan, hindi nyo matutunan, no? At dito rin po sa class natin, mas okay po na magkamali po ng pagkabasa, magkamali po ng sagot, kasi dyan natin malalaman at dyan tayo matututo kung bakit mali tayo ganito, mali tayo ng pag-conjugate, or mali ng pagbigkas. Yan, nagtutulungan tayo dito. So, ito-tolerate natin yung mga mistakes natin dito po ha. Huwag talagang matakot. Huwag mahiya. Ganun. Huwag matakot, huwag mahiya talaga. So, sinasabi ko lang po ito for preparation talaga sa conjugation. Okay, so dito na muna tayo sa first grammar natin is ang imnida. Okay. Ang imnida ay tinatawag na honorific form. Kasi po, sa Korea, yung sinabi ko sa inyo is kailangan magalang. So, paano ba dito sa Philippines? 'Di ba po, yung mga Tagalog, magiging magalang tayo kapag may po at opo. 'Di ba? So, sa mga Bisaya, walang po at opo sa mga Bisaya. Kaya parang ang astig, ang isog, no? Parang galit. Pero hindi naman talaga tunay na galit. Yun. Pero sa Korea, imnida ay ginagamit as honorific. Ibig sabihin, gagamitin natin ang imnida sa mga boss, sa mga sadyangnim, sa mga bago nating kakilala, sa mga teacher, yan, imnida. Ang ibig sabihin po ng imnida is, are, am. Like example, I am. Ganun po. Another example po ng I am, this is, mga ganon. Or you are, ganon. Or sa English po, ho. Sa Tagalog, ho. Like, ako ho, si, ganon. Yan po is ho, imnida. Okay. Paano ba natin gagamitin yung imnida?
Imnida is used to introduce oneself, including one's name, nationality, occupation, or etc. So, ang imnida ay ginagamit natin pag nag-i-introduce tayo sa sarili natin, especially yung pangalan natin, kung saan tayo nakatira at ano ba yung mga trabaho natin, at etc. Pwede natin gamitin talaga to kasi po honorific yan. Ibig sabihin, may galang ka sa mga sinasabi mo kung idudugtong mo ang himnida. Gagamitin lang din. Kailan ba natin gagamitin si himnida? Teka po. Gagamitin lang natin si himnida po in declarative sentence. Declarative sentence po. Gagamitin natin in declarative sentence. Ano ba ibig sabihin ng declarative sentence? Sa Tagalog po is nagsasalaysay or naglalahad ka lang. Okay. Example po dito. Sabi niya, andito po is I am, sorry. Ayan. Dito po is, teka lang, saan ko ba ilalagay ito? Ayoko na nga gamitin to. Ito na lang yung isa. Para makaano talaga. Saka, yan. Okay. So, ang sabi dito daw, sa example, okay, balik tayo, focus tayo dito. Sa example po, sa English, I am to one. Di ba po? I am to one. So, ang I po sa Korean is chonen, which is siya ang subject. Di ba po? I, chonen, am is imnida. Okay po? Ibahin ko nga. Ibahin ko yung ano yan. Ano po yan? Jonon o Jonon? Chonen. Okay. Wow. Okay, so am po, ang am is imnida. Tapos, ang tuwan is, yan, si tuwan. So, saan ba dinugtong si imnida? Sa noun na tuwan, which is pangalan, di ba po? So, yan, idudugtong natin si imnida sa noun or nagde-declare tayo ng isang sentence. Pwede din naman sa verb. Okay po? So, Ma'am, paulit, diba? ano po? Paulit-ulit. Okay, paulit. Sige po. Iuulit natin lahat. Walang problema. Okay. So, sa English is I am to one. Sa pag-create po ng Korean sentence kasi, ang Korean structure talaga is si subject. Di ba po sa, ano lang, balikan natin yung English. Kung sasabihin natin, I eat pizza. Okay, di ba po? I eat pizza. Okay. Isusulat ko po ha. Mag-iba tayo ng ano, para makita nyo talaga. I, tapos eat pizza. Di ba? Di ba? Okay. Yan po ang English. Kung titingnan natin, sino ba yung subject? Si I. Ang verb, si eat. Si pizza, yung object. Yan po yung English sentence structure. Sa Korean po, iba. Ang mangyayari si verb ay nasa last part. Okay po. So, magiging I, pizza, eat. Yan po sa Korean. Sa English, I eat pizza. Sa Korean is I pizza eat. Ganun po yung sentence niya. Or ganun din yung pag-iintindi natin. So, balik tayo dito sa example na I am to one. Si I is si Chonen. Si am, yan na po yung imnida natin po. Okay? Si Tuwan, yan na po yung pangalan niya. Idudugtong natin si imnida sa pangalan. So, it is attached to noun, a verb, or adjective, si imnida. Okay. Again, ang ibig sabihin ng imnida is am, is, are. So, kung sasabihin mo, I am tuwan, chonen, tuwan, imnida. Or I am Ryan, or yan, I am Ryan, chonen, Ryan, imnida. Ganon po. Yan. So, gagamitin lang natin ang imnida sa
declarative or naglalahad or nagsasalaysay tayo. And it is an honorific sentence. Okay, another po na example. I am Filipino. I am Filipino. So, subject is I. 저는. Tapos si Filipino, pag sasabihin natin Filipino or Filipino po ito ha. Kasi po, di ba, na-change na sa subject na Filipino, yung Filipino daw is F. May iba naman nagsabi P. Ay, naku, Diyos ko talaga. Ang babright ng mga tao sa Pilipinas. So, pagpalagay natin, P na lang po para maintindihan natin na Pinoy. Okay. So, I is Chonen. Pag sinasabi nating Pilipino, saan nakatira? Sa Philippines. So, yung Korean po ng Philippines ay Philippine. Po, Philippine. Meron tayong saram dahil po tao po yan. Ibig sabihin ng saram is person. So, person in the Philippines. And person in the Philippines is what we call Filipino. So, magiging 저는 필리핀 사람입니다. So, si is imnida. 저는 필리핀 사람입니다. Kapag naman po sa Thailand ka, tao ka na, ano ba Thai? Di ba po Thai? Thai po yung tawag ng mga tao na citizen ng Thailand. So, sasabihin mo, ano ba yung country ng Thailand or Korea ng Thailand? Teguk, di ba po? So, sasabihin mo, kung sasabihin niya, I am Thai. So, paano mo sasabihin? Kasi am is imnida. Magiging, I am, 저는 태국 사람입니다. So, Teguk is Thailand, Saram is tao. So, ikaw ay tao sa Thailand. Yan. 저는 필리핀 사람입니다. Okay, let's write the activity po. So, ang gagawin lang is tingnan yung nasa picture. Okay, dudugtong natin si Imnida ngayon. So, itong picture na ito ay ano basa natin dito? Itong tao na Rihan. to, si Rihan. Rihan. So, paano natin, or kung, halimbawa, kung ikaw si Rihan, tapos paano mo i-introduce yung pangalan mo? Doon, di medyo maganda. Sa Ano nga ulit, Sir Diner? 저는 리한입니다. Yun, tama po, Sir Ryan. Chonen, Rihan, Imnida. Ibig sabihin po, ay Rihan, Am. Tinugtong ko lang po ha. Ano lang sila? Connect. Yan. Chonen, Rihan, Imnida. Ibig sabihin, I, Rihan, Am. Or kung sa English pa, I am Rihan. Di ba po? So, magkaiba po ha, yung sentence. Iintindihin lang talaga. Si Imnida ay am. Or, sa Tagalog, ako ho si Rihan. Yon. Honorific kasi, di ba? May paggalang. Bisaya, ma'am. Wala namang ano eh. Wala namang, ako si. Ganun, di ba? Ako si Rihan. Ganun lang siya. Di naman nakikita sa Bisaya yung ano talaga tunay na paggalang. Di ba wala tayong po at opo? Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo magalang. Yun lang talaga. Yun lang talaga kaibahan. Naalala ko nga nung time na nagtuturo din ako, marami yun sila, Google Meet last year. Tapos, hindi ko akalain dami palang Bisaya. So, habang naghihintay kami, nagbibisaya sila, hindi ako nag-ano. Nakikinig lang ako. Sabi ng sabi ng Tagalog. Excuse me po, nag-aaway po ba kayo? Ganun. Eh, alam mo Yeah, naman. Sabi ko, ay, hindi po yan nag-aaway, nagsasalita lang, nag-uusap lang. So, iba talaga. Kaya, wala tayong honorific na word. Sa yung imnida sa Tagalog, po o po, ho, or oho, ganon. Ako ho, sirihan, ako po, sirihan. Yan, kasi honorific. Another example, okay, anong pangalan niya po? Anong pangalan ng babaeng iyan? Si?
Supika. Di ba po? Supika. Kapag ikaw po si Supika, paano mo yan sasabihin? Paano mo i-introduce yung sarili mo? Maoro gyapon Okay. Same pa rin. Chon. Oo. Sige po. Unsa kita pangalan, ma'am? Chupika. Supika. Yes po. Chonon Supika Imnida. Yon. Chonen. Ay, sorry. Chonen Supika Imnida. Okay, another. Yan. Ikaw, paano po to basahin, Sir Raymar? Paki. Pakizu. Pakizutan. Okay. Pakizutan, ma'am. Pakisutan. S po iyan. Hindi po yan Z. Pakisutan. Minsan na naaano Pakisutan. kayo sa letter S at letter J po, no? Pag wala talagang ganito, S po iyan. Ano to, Okay. S? Pag may guhit sa taas, letter J. Okay po? Okay. So, Opo, ma'am. pakisutan. So, ano ba yung pakisutan? Yan po ay sa English? Pangalan. Pangalan ba? Pakisutan. Mhm. Ano? Yan po ay country, Pakistan, di ba po? Pakistan. Okay, country po siya. So, ito dong taong ito ay taga-Pakistan. So, paano mo na ngayon i-conjugate into imnida? Jinin. Pakistan. Ano? Mhm. Pakistan. Ano? Tama po, Pa tama po. Pakistan. Pakistan, Pakistan. Omnen. lagyan natin po ng saram kasi tao siya. So, magiging chonen, Pakistan, saram, imnida. Okay, chonen, Pakistan, saram, imnida. Yan Saram. po. Nida. Okay, next. Ito po. May tanong po ako. Yes po, yes po. Pag base of country po pala, sige, kaya Ah, butangan din po. ka, ano po, kapag country, I am from the Philippines. Ganon. Philippine waso. Wasoymnida. Diba po? Wasumnida. Sorry. Pwede po. Philippine wasumnida. Ibig sabihin, galing po ako sa Philippines. Yun, nakatira po ako sa Philippines. Philippine wasumnida. Kapag po nag-introduce tayo na ako ay Pilipino, sasabihin mo, 저는 Philippine saram imnida. Pero kung sasabihin mong ako ay nakatira sa Philippines or ako ay galing sa Philippines. So, Philippine wasumnida. Diba po kasi wa, oda, come. Wasumnida, so came. Yan. Iba po siya. Iba-iba rin po ba ang ilalagay? Ilalagay na ano po? Katulad Iba, nun kanina, yung sarang. yun, oh, iba po. Okay po. Okay. So, ito po yung Teguk. Itong tao na daw ito ay nakatira sa Teguk. Paano natin sabihin yan? Halimbawa, ikaw ay taong nakatira sa Teguk. Sabihin mong, Chonen, Teguk, Saram, Imnida. Okay, practice tayo. So, ang gagawin lang is, isulat nyo ito. Isulat or i-chat sa group chat. Isulat, picturean, i-send sa group chat. So, ang gagawin lang is, mag-i-introduce kayo yung pangalan nyo. In Korean. Okay, in Korean na po.
So, isusulat ko na lang dito po si student. Ang Okay, Korean ma'am. po ng student ay yan, Hakseng. Isang student. Si doctor is Luisa. Okay, paano mo yan now? Ita-translate into Korean gamit ang imnida. Okay, sulat nyo sa group chat. 2 minutes po. Unsa na, ma'am? I-translate nyo po into Korean. So, gamit yung imnida. So, limbawa, number 1. Ako si, no, ano ba yung pangalan mo? Chonen blank imnida. Tapos, yung number 2 po is Chonen blank hakseng. Di ba po? Chonen student imnida. So, ano yung student? Hakseng. Ganun po. Sulat niyo po. Excuse me, ma'am. Korean language jud ang kon, ma'am. Yes Ay, po. Korean. Korean po. Gamit ang ano, imnida. Ina lang ko pasa, ma'am, day, kay. Bitsi manggod. Okay ra, ma'am. Ma'am, Okay po. Okay, okay po. okay, good. Ma'am, Yes. Ha? pwede i-chat sa agad kadali sa GC. Oh, pero dili pa ko pulik-lik. Okay. Sige po. Wait lang. Wait lang po Chat ko na.
Junon. Emerging mabanding imnida. Junon. Hakseng imnida. Junon. ah, Driver imnida. Okay, parang wala naman nagsulat. Nagsulat ba kayo? No, okay, sige po. Mamaya isa niyo lang. Isa niyo lang po ha. Okay, next. Hmm? Practice tayo ng reading. Since po si Sir Diner at si Sir Ryan po yung magbasa ngayon. So si Tuan, si Diner, si Chonggu, si Sir Ryan. Okay, start tayo. Wala. Ha? Sinong mauna? Ikaw po, Sir Ryan. I mean, Sir Diner. Tuan. As in. Junon. Toan imnida. Ryan. Junon. Toan imnida. Ryan. Okay, Ryan. Ikaw na po, Sir Ryan. Uno. Nara. Tara. Imnika. Yes po. Wala. Wala. Sir Ryan, andyan ka po ba? Kasi Ma'am, wala po si Ryan. Si Ma'am Kat na lang. Ma'am May, wala po si Ma'am Cathy ngayon. Si Ma'am May Si wala May. din. Nandito ba si Ma'am May? Nandito si Ma'am May. Makakapagbasa ka po ba, Ma'am May? Ma'am, dili lagi makuha ng katong sa imnida lagi. Ano? Gipangita nga ako sa akong kuan ba, dili jud siya masumpay itong sa imnida dapit. Ang ano, ang alin po? Itong permit, Translator yung gigamit. itong, ayos, dira, kato sa isa. Ito? Ba, kana oh, kanang nailingin tapos kuan, murag A sa nga bali. Tapos Imnida. kanang Ay, imnida man na. o gani, kanang im gani, Ito? kanang im. O, kanang Oo. permit, masulat. Hindi mo type? Ano? Dili siya masumpay ba? Di masumpay yung imnida. Ito, tapos ganyan. Hindi mo chat, hindi mo, maano? Oo. Di na ako masumpay. Ha? Bakit? Ambot Ano, lang. right? Write mo lang sa papel tapos pwede Gani siguro no, kanino. ganina. Awa, tanawa jud. Naglagot ta jud ko ni. Oh, unsa una? Awa, tanawa. Tanawa na sa GC.
Okay, teka lang. Tingnan ko. Kana ba naputol? Yun nun. Sa- Wrong Sayang spelling ka pa po. dyan. Ay, unya na nasipyat ng isa. Wrong spelling ka po. Baka ganun. Yes, sir. Ano? The McDonald's order, sir. Kung ana, ma'am, dili man no. Hindi po yan. Ito po. P naman na. P naman Kani yan. Hindi lagyon sa yan. Bawal po yan. ay asa din Biyop napakita. po. Biyop po. Biyop. Ay, tanan ako, ma'am. Sorry, sorry. Hindi yan madudugtong kasi bawal po yan. Sipyat. Sipyat ko da. Nga, oy. Anong apps mo? Unya na akong Ano? basa. Umanon sa ako ni activity. Hmm. Oh. Ay, hindi. Sir Diner, yung naririnig ba ako? Okay. Sir Diner, yung apps po, hindi ako nagki-keyboard app. Hindi po. Ang klase ka ba Magsisend, to? magsisend ako ng recording kung paano nyo i-ano ha, i-set up um, yung keyboard nyo. Huwag na kayong mag-install ng keyboard application para maging Korean lang. So, punta lang kayo sa settings. Ano na lang po, record Tapos, screen mo na lang po. type po, yes po. Para Type po mag-guide na lang. ng language or input. Meron ba input? Languages and input. Pagkatapos, manage keyboards and Gboard. Pag Gboard, merong languages. Click mo yung language. Click ang add keyboard. Tapos hanapin yung Hanguk. Ito po. Kagaya niyan. After niyan, kung na-add nyo na po, pwede na kayong mag-chat. So, halimbawa, ganito na po yung itsura niya. Paano mag-change? Click nyo lang yung globe. Record Okay. screen mo na lang maya po ah. Thank you, ma'am. Nag-record screen nga ako. Isasend ko na lang sa group chat. Okay po. Na naman ko yung Ano, Ryan? Tapos na, Ma- tignan ko sa group chat po ha. Tapos na itong gawin. Ay, naku, nawala pa. Hello po, Ma'am Nomi. Nomi po ba? Naomi. Hello po. Hello, good evening, ma'am. Ngayon ka lang Evening talaga po. nakapasok, ma'am, no? Anyong. Hindi, Lang po. nag-download pala ako ng apps pala nga. Zoom. Opo, May work ka ngayon, ma'am? meron po. Pero wala pa ng pangamo ko. So nasa ibang bansa ka din po ba? Opo, Saudi. Anong oras dyan, ma'am? Alas 3 po ng hapon. Hmm, memorize ako na sa okay. ma'am, sa ganitong sa kuan ma'am kana sa student to doctor. Okay, so mag-memorize na kayo ng mga vocal. After ng class natin, isisend ko naman yung mga slides po, di ba? Pero minsan nakakalimutan ko, kaya i-ano nyo ako, i-remind nyo ako. So, yung student is Hakseng. Tawagan ni Joy. Yung doctor Vaccine. is Dokta. Wisa. Isa. And wala kasi akong hindi siya makaano na. Yung parang itatype ko na lang. Sige po, sulat po kayo, walang problema.
Ang ingay. Okay. So, isend nyo lang po sa, sa group chat natin yung sagot dito. Baka maano tayo. Sige, next. Tuloy na tayo. So, meron na naman kayong ha. Hindi po ito assignment. Activity po ito this night. Okay. So, tuloy tayo dito sa grammar na imnika. Okay. So, kung meron tayong imnida, meron din tayong imnika. Ang imnika po ay question mark or nagtatanong. Gagamitin natin yung imnika kung interrogative sentence yung gagamitin natin. Ibig sabihin, nagtatanong. Still, it is an honorific form and ang ibig sabihin pa rin is, am, or are. Oh, ikaw ho ba ay doktor? Ikaw ho ba ay estudyante? Ganon. Imnika. Yan. It is the question form of imnida. Kung si imnida po ay pasalaysay o paglalahad, si imnika ay pagtatanong. It is used to ask a question regarding to a noun. So since regarding po ito sa noun, kaya attach natin yung imnika sa noun. And imnida and imnika is the ending sentence pattern. Ibig sabihin po sa last part natin siya isusulat. So, mauuna ang subject, ako or siya, I, 저는. Tapos, pangalan, yung noun. And then, yung sentence ending pattern na imnika or imnida. So, since tapos na tayo sa imnida, guys, dito na tayo sa imnika. Okay. Ang imnika ay nagtatanong. Halimbawa, estudyante ka ho ba? Doktor ka po ba? Okay, po. Sa Tagalog po, ho or po ang imnika at saka imnida. Halimbawa, meron tayo dito, ay may question mark po yan ha. Hindi nalagyan. Sasabihin, are you an office worker? Office worker ka po ba dito? Ganon. So, 당신은. Yung 당신 is you. Okay po. Si 당신 is you. Nilagyan lang po ng particle na nun. Ma-discuss ko din po ito sa inyo. So, si 당신. Si 당시 is you. 당신은. Tapos, office worker is 외사원. 외사원. Office worker, 외사원. So, 당신은 외사원입니까? Yan. Di mo gagamitin si imnika kung hindi ka nagtatanong ha. Kung hindi ka nagtatanong, imnida yung gagamitin mo. Pag nagtatanong ka, imnika yung gagamitin mo. So, halimbawa, are you an office worker? So, ang imnika dito is are. Diba po? So, are you an office worker? 당신은 회사원입니까? 예, 당신은 회사원입니까? Yan. Another example. Pwede na po sa sentence, wala nang subject. Kasi po, baka paulit-ulit. Di ba po? Kasi ang pangit naman din pakinggan kung yung kausap mo, 'di ba, sasabihin mo, ako nga pala si si Diner. Ako nga pala si Diner.
ikaw ay nakita ko ngayon. Ikaw ba ay teacher? Ikaw ba ay edad na ganito? Parang paulit-ulit yung ikaw, ikaw, ikaw. Eh, kausap mo na eh. So, pwede nang sabihin na, doktor ka po ba? Di ba mga ganon? So, sa Korean po, kapag tayo ay magke-create ng sentence, tapos kausap mo na siya, continuous na yung pag-uusap niyo, pwede na pong wala yung subject na dangsinin or chonin. O kagaya nito, are you a teacher? So, ang R dito is si Imnika. Okay? Ang R dito si Imnika. You po is the subject which is dangshin or dangshin. Dangshi, sorry. Dangshi. Wala na po dito. Pwede mo ilagay, pwede ding hindi. Okay po? At saka si teacher. Okay, si teacher, ano ba yung teacher is Sonsengnim. So, pwede mong Sonsengnim imnika. Pwede mo sabihin yan. Sonsengnim imnika. Tapos ang sagot niya, ne, Sonsengnim imnida. Sabi, nagde-declare, nagsasalaysay or naglalahad siya na siya ay teacher. So, yung tanong niya, Sonsengnim imnika. Teacher ka ho ba? Tapos yung sagot niya, ne, yes, oo. Sonsengnim imnida. Ako ho ay isang teacher. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng imnika at imnida. Again, sasabihin ko ulit, kapag imnida, nagsasalaysay. Tuldok lang po yung sentence. Tapos sasabihin mo, hindi na patanong. Kapag imnida is interrogative sentence, which means is patanong. May question mark. Nagtatanong ka. Pero silang dalawa po ay is, are, am ang ibig sabihin at honorific form po siya. Ibig sabihin kung sinasabi nating honorific form, may paggalang. Okay. Honor na siya. Next po, activity tayo. Okay, gagawin ko itong activity. Okay, so activity na ito is lalagyan lang natin ng imnika kasi patanong tayo. So, paano itong number 1? Number 1 is Wesawon imnika. Wesawon imnika. Ano nga yung Wesawon? Office Office, worker. worker office. Okay. Next, Subangwan. Okay. Paano mo yan sasabihin? Are you a firefighter? Kasi Subangwan is firefighter. Sumbangguan, hindi ka. Yun, tama. Subangwan imnika. Yan. Question mark pa rin po kasi nagtatanong. Imnika is patanong. Number 3, ganhusa. Ganhusa. Sa to ma'am, gamot sa? Oo. Ganhusa. Gamot sa, Nasa screen po. Ay, ganhusa, daya binaw gamot sa. gamot sa utok. Paano po yan i-attach si Imnika ngayon? Kung itatanong natin. Gamot sa, Gamot sa imni ka. Ayun, tama po. Ganhusa Imnika. Yun. ga, And ga, last ga, ka, po, in between po, ka. ka, Parang ga na ka. 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 Ganhusa Imnika. Pero minsan po may mga talagang, kasi hindi naman talaga tayo Koreano. Kaya okay din po yung ga or ka. Di po? Sa Pronunciation. akin lang kasi talaga nasanay lang din naman ako. Pero okay lang din yan, acceptable reason pa rin kung bakit gan, kung bakit kan. Kasi hindi naman talaga tayo Koreano or Koreana. Pero Okay, okay number lang. 4. Gisulja. Interview. Ano yung gisulja? Katong technician. Technician, tama po. So, paano mo sabihin, ikaw ho ba ay technician? Kisolja. Emnika. Yun, gisulja imnika. Kiniga ra dyan Yan. yung Okay, correct po. Good job. Okay, dito na tayo. Practice. Pero di ako nakapasa ng assignment ko ngayon. Okay, assignment po ito ha. So, isusulat, i-ano nyo rin Na po ito. naman, Ha? na naman. Kailangan nyo po i-screenshot nyo po.
Tapos ito po mga vocabs na ito, isasend ko mamaya. Yung binasa nyo to kanina eh. Um, yan naman talaga eh. After ng class natin, magsasend tayo ng slide sa group chat. Okay, next dito tayo sa iyeyo at saka yeyo. Okay. Di ba po sinabi ko sa inyo yung imnida at imnika ay honorific form. Si iyeyo po at saka si yeyo is polite form. Ano ba yung pinagkaiba ng honorific at polite form? So, may paggalang pa rin po ito. Kaso, hindi siya talagang mas galang na kagaya ng honorific. Hindi po, pwede din po ito yung gamitin sa casual, pero lesser lang po yung respect sa polite form. Ang ibig pa rin pong sabihin ni iyeyo at yeyo is, are, am. Same pa rin po siya. Gagamitin lang natin po siya as polite form. Okay, kailan ba natin gagamitin yan? Pwede naman natin gamitin yan sa mga teacher natin, sa mga kakilala na natin, sa family. Ang honorific form is parang ano lang talaga siya. I mean, honorific form na imnida at imnika is yung highest na po siya, highest form ng paggalang. So, si iyeyo at yeyo is followed by a noun. So, i-attach pa rin natin ito sa noun. So, noun plus iyeyo. To make a declarative sentence or interrogative sentence. Kung si imnida, kung nagtatanong tayo, di ba imnika yung gagamitin natin? Dito po si iyeyo at yeyo, kahit po patanong or kahit po pasalaysay or paglalahad lang, pwede mong gamitin. Okay po. So, kailan natin gagamitin si iyeyo? Iyeyo is used when the noun ends with consonant. Gagamitin lang natin si iyeyo kung ang noun ay nag-e-end ng consonant. Ano ba yung mga noun na nag-e-end ng consonant? Hakseng. Hindi ko masulat. Hakseng. Hakseng. Ano ba tong pen ko? Okay, hakseng. Di ba po sa hakseng, last po is nag-e-end ng consonant. So, iyeyo ang gagamitin. Kapag naman po daw, yeyo, yeyo ang gagamitin natin kung ang noun ay nag-e-end ng vowel. So, anong halimbawa po ng vowel? Wisa. Di ba po? Wisa. So, nag-e-end po ng vowel. Kaya, yeyo yung gagamitin natin. Again, si iyeyo at saka si yeyo is a polite form ng ibig sabihin is, are, am. Okay po. At gagamitin natin si iyeyo kung ang noun ay nag-e-end ng consonant. Gagamitin natin si yeyo kung ang noun ay nag-e-end ng vowel. Okay, halimbawa tayo. Sabi niya dito, hakseng. Ano nga ulit yung hakseng? Student. Student. Okay. Kung magtatanong tayo, are you a student? Gamit ang polite form. So, hindi mo Hakseng. Imnika. i-add si imnika. Ang i-add mo si iyeyo. So, kung titingnan natin, si hakseng ay nag-e-end ng consonant, kaya iyeyo ang gagamitin natin. So, magiging hakseng iyeyo. So, pwede yan. Pwede yan. Are you a student? Hakseng iyeyo. Kung polite form. Kung honorific form po, hakseng imnika. Kung honorific. Kapag polite form, hakseng iyeyo. Yan. Tapos ang sagot dito, ne, hakseng iyeyo. Pwede po siya na paglalahad sa salaysay. Pwede din po na patanong. Sa honorific lang, imnika ang patanong. Imnida yung paglalahad. Dito po sa polite form, pwede natin gamitin na patanong or paglalahad. So, yung sabi niya, hakseng iyeyo, are you a student? So, sabi ng isa, ne, yes, hakseng iyeyo.
Oo, Kaya student ako. Okay, another example. Ige mo yeyo. Si mo is what? Diba po? Si mo is what? Tapos, ang ige is this. Ige is this. And ang yung is si yeyo. So, sabi niya, ige mo yeyo. So, hindi po iyeyo ang gamit natin dito. Bakit? Kasi si mo ay nag-end ng vowel. Kaya si yo ang gagamitin natin. So, magiging ige mo yeyo. O ano ito? Yun. Sabi niya dito, yolshiyeyo. Yolshiyeyo. So, yolshi is susi, key. Okay. Practice tayo. Ay, hindi na po yan. Sige po, yung name lang. Name nyo lang. Ang isusulat nyo is yung pangalan nyo lang. Introduce yourself. Gamit ang polite form. Using the polite form. Sige po. Isulat nyo lang po ito. Hindi po ito assignment ha. Activity po yan. Kahit tapos na yung class natin, kailangan nasulat nyo na po ito. Send nyo sa group chat. Okay? Gamit ang iyeyo or yeyo. Ito lang po, number 1. Name nyo lang. Ang sakit sa mata ng ng red. Okay, next. Particles. Okay, dito na naman tayo sa particles, guys. So, sa Korean language po, kailangan talaga ng particles para ma-indicate natin kung subject ba to, object ba to, time ba to, or place ba to. So, Korean particles mainly function as markers in the sentence. So, these words will help us identify what a certain word's role is in the sentence. Yan, ano ba yung role ng isang word sa sentence? So, and it is also helps connect words. So, tumutulong din yung particle para i-connect yung mga words to give a clearer meaning to what you want to say. So, mga gusto mong sabihin. Okay. So, ano ba itong mga particle na ito? Okay, meron tayong particle na iga. Ang iga po ay tinatawag na subject marker particle. Ibig sabihin po, si i at ga ay i-attach natin yan sa noun na siya ay subject sa sentence. Okay? Comes after a noun in order to indicate the subject of the sentence. So, ito pong marker particle, sorry. Ito pong subject marker particle na i at ga, i-attach natin yan sa Korean word na siya ang subject sa sentence and sa noun. Okay. Halimbawa, meron tayong English sentence na he paints posters. Sino po dito yung subject? Sino po ang subject dito sa sentence? Si he. Di ba po? He. Paint is a verb. Okay, object is a poster. Kung si he ay subject, dito natin ilalagay si, i at ga sa subject. Sa English sentence, wala tayong particle eh. Di ba po? Walang mga particles sa English sentence. Sa Korean lang, para po mas maunawaan, mas specifically na makita mo kung ano ba siya. Subject ba siya? Topic ba siya? Ganon. Okay. Kailan natin gagamitin si it at si ga? Si i po ay gagamitin natin kung ang noun ay nag-end ng consonant. Si ga or si ka ay gaga po yan. Si ga ay gagamitin natin kung ang noun ay nag-end ng vowel. Okay po? Okay. Next, example.
So, example natin. The cat is behind the house. Okay. The cat is behind the house. Iintindihin lang natin si subject po ha. Okay. Sa sentence na the cat is behind the house, sino yung subject dito? Cat. Si Cat. cat. Yes. So, ang Korean word po ng cat kasi is kuyang. Kuyangi. Sorry, kuyangi is cat. So, dahil po kuyangi si cat at siya po yung subject sa sentence, titingnan natin yung last ending ng noun na kuyangi. Vowel. Dahil vowel, si ga yung gagamitin natin. Kaya magiging kuyangi ga, chip so. Okay, dito na tayo focus ha, kung saan natin nilagay si ga. Kung siya po yung subject sa sentence, yan, siya po yung ga at yung ilalagay mo. Yan, ito po mga ano na po ito, vocabs. Kuyangi is pusa, chip is house, tui is behind or nasa likod. Okay. Ito po, what is your name? Okay, what is your name? Sino po yung subject dito? Yun. Name. Si name po yung subject dito ha. Kaya Ikaw din. magiging, kasi ang name is iram. Ang Korean word ng name is iram. Tapos tingnan natin si iram. Nag-end po ng consonant. Kaya lalagay natin si i. So magiging irumi mo yeyo. Kasi what is mo? Tapos polite form na yeyo. Irumi mo yeyo. Or kung gagamitin mo yung honorific, walang problema. Irumi mo imnika. Yan. Okay. Meron tayong note po or paalala lang po dito kung gagamitin natin yung i at ga na subject particle. So note, kung si ga po ay followed by these nouns, kani po, kani sila. Kung ito pong si ga na subject particle ay followed by these nouns, na cho, na, no. Kasi si cho is I, na is you, ibig sabihin pa rin yan. Si no at is I pa rin po yan. Yan, may ibig sabihin po. Kapag po ito sila, sa sentence, kapag po sa sentence, si cho, si na, or si no ay subject, di ba po, i ang, at ga ang gagamitin. Pero si ga po yan, di ba? Ga talaga yung gagamitin natin kasi nag-end po yan ng vowel. Okay? So kapag daw si cho, na, at si no ang gagamitin natin, or ang subject sa sentence, idudugtong natin si ga, hindi po choga, naga, noga. Hindi po. Ito po yung spelling niya. Okay po. Ito po yung spelling niya ha. So halimbawa, si cho, subject sa sentence. Hindi po choga, kundi kung hindi, kung hindi, chega. Hindi po sina, hindi po naga, kundi magiging nega. Si no din po, hindi po noga, magiging nega pa rin po. Pero iba yung spelling. Again, may exemption tayo sa rule na kapag ang mga subject ay ito, si cho, si na, at si no. Normally, i-add talaga natin si subject marker particle na ga. Kaso, maiiba po ang kanilang spelling at pagbigkas. Si cho ay magiging chega, si na ay magiging nega, si no ay magiging nega. Okay po? Naintindihan po? What's up, maniga? Ano to, ma'am? Okay, tuloy tayo. So, dito naman tayo sa topic marking particle na none. Okay? Wait lang po ha. Mag-ano mo na, magsasend mo na ako ng... Send lang po ako ng attendance natin. Kailangan. Mamaya, Sir Ryan, iti-check ko yung mo, yung sinagot mo po ha. Mamaya lang po. Okay.
Fourth. Okay. So, dito na tayo sa un, nen na topic marking particle. So, si un at nen ay i-attach natin sa noun kung ang noun na iyan ay nag-indicate na siya ang topic sa sentence. Okay po. So, there are some or mostly sa sentence po, karamihan sa sentence, ang subject ay naging topic. Di ba po? Ang subject ay nagiging topic. So, pwede pong gamitin mo si iga, pwede mo din pong gamitin si un at nun. So, focus na tayo ngayon sa topic marking particle ha, tapos na tayo sa subject. Kailan natin gagamitin si un? Kapag po si noun ay nag-end ng consonant. Un. Kapag naman po si noun ay nag-end ng vowel, nun. Okay. Halimbawa, ito po, I am pretty. Okay, I am pretty. So, sino si subject dito? Pretty. Subject? Ano ba Ay, yung subject? subject. I, di ba po? Ay po, ay. Mhm. So, nawala si Sir Raymar, no? Okay. So, sa example na I am pretty, si I ang subject. Tapos, kung titingnan natin sa sentence, I am pretty, sino ba yung topic dito na pretty? Si I pa rin. Di ba po? Ryan. Okay. So, pwede mong sabihin na nanan. Nanan, ikaw. Ako. Sorry. Nanan is ako. So, na is ako, nilagyan natin ng topic marking particle na nun. Kasi siya yung topic sa sentence. Yepoyo. Yepoyo is pretty. 나는 예뻐요. 나는 예뻐요. Tapos, kapag naman po subject, pwede natin sabihin, nega. Kasi di ba po, may maiiba po, may exemption sa rule. So, pwede mo din sabihin, nega 예뻐요. Nega 예뻐요. Pwede mong gamitin si subject or si I as subject. Pwede mo din gamitin si I as topic particle. Kasi mostly talaga sa sentence, minsan si subject na yung topic. Meron din namang sentence na si subject ay hindi topic. Okay, next. Dito tayo sa particle na ul at saka rul. Ul at saka rul. Nung oras na guys? Okay, 1 minute na lang. Okay, dito na po tayo mag-end sa ul at rul. So, mag-8:30 na. So, si ul at saka si rul ay gagamitin natin as object particle. Attach pa rin natin sa noun. So, si ul ay gagamitin natin if the noun nag-end ng consonant. Si rul ay gagamitin natin kung ang noun ay nag-end ng vowel. Okay. Example, I drink water. Okay. Object particle, ibig sabihin po sa sentence ay may object. Ang object na po iyan, may ginagawa sa object na yan. Parang ganun siya. Halimbawa, I drink water. So, sino ba dito yung object sa sentence? Si water. Tama. Si water po yung object sa sentence dahil si water ay may gagawin kay water. Anong gagawin kay water? Iinumin. So, dito natin ilalagay si ul or si object particle na water. Ano yung Korean word ng water? Mul. So, kung nakikita natin na nag-e-end po si mul ng consonant, kaya ul ang gagamitin natin. So, magiging chonen, 뭐를 마셔요. 저는 뭐를 마셔요. Okay. Focus muna tayo dito kung saan ko nilagay si object particle. Ito po yung sinabi ko na not all the time po na um, si particle, topic particle ay subject din. Okay, next. Ito po, I eat kimchi. Saan natin nilalagay si ul at rul?
Sa sentence na I eat kimchi, saan natin nilalagay si object particle? Sky, kimchi. Kaya magiging 저는 김치를 먹어요. Yun. Okay. Yan po ha. So, meron na tayong tatlong particle na na-discuss. Si iga, which is the subject particle. Si 은, which is the topic particle. At saka si rul, which is the object particle. Okay. Yan lang po yung topic natin ngayon, guys. Yung mga activity natin, gusto ko po na isend nyo sa ano natin isend sa group chat. Okay po? Bago kayo matulog or bago kayo kakain or bago kayo Okay may po, ano. ma'am. Okay. Any questions po? Thank you talaga sa pagsali Ma'am, po. tanong po po. Yes, Sir Ryan. Ay, wag na lang po. Ano po? Wag na lang po, nahiya na. Okay po. I-PM nyo na lang po ako pag may tanong kayo. Ma'am, di niya binasa yung yung kanina. Ang unso. Oo, ipasa nyo din po yung assignment nyo kagabi. Hindi pa yun na ano. Okay, guys? Ay, Please kagid din po, na. pakibasa Na po. sila I ba? mean, pakipasa na po sa akin. Yeah. Kung nahihiya kayong ipasa sa group chat sa akin, na lang i-PM nyo na lang din sa akin. Para Din malaman. ako ma'am. Ay, dili ko Okay? kay And yung sa ibang mga assignments natin or activity na ginawa ngayon, please po, si Sir Ryan lang po yung nag-send kanina ng sagot. Yung iba din, kailangan din mag-participate po para malaman natin kung ano yung mali at matuto tayo. Okay po? Apo. Okay Alright, po. thank you sa lahat. Anyong Yes, ikeseyo. Anyang Bye-bye, Sige, good ma'am. night. Anyong hijumuseyo. Anyong. anyang jumusura. Mata siwa.